Dahil nga po mga idol, tuluyan ang nakuha ng Lakers ang kanilang bagong head coach, mas pagtutuunan na nga po nila ngayon sa wakas ang posibleng gagawing trade talks sa ibang kupunan. Sa ngayon, ayon nga sa pinakahuling inilabas na balita ni Shams Charania ng The Athletic, malaki nga po ang pressure na hawak ngayon ang front office ng Lakers since kailangan nga talaga nilang gumawa ng pagbabago. Yes mga idol, kailangan nga nilang maging agresibo at naniniwala na si DeJounte Murray ang nangungunang superstar sa listahan ng kanilang target ngayong off-season. Mismong si Murray na rin naman nga po ang nagpahiwatig na gusto niyang sumali sa Lakers, ngunit syempre bago pa man nila ito makuha, kailangan muna nga ng Lakers na mag-offer ng trade package na siguradong hindi tatanggihan ng Atlanta Hawks. Ito nga yung posibleng buuhin ni na Max Christie, D'Angelo Russell, Jared Vanderbilt at isang future first round pick. Kapalit lamang si DeJounte Murray. Sa ganyang klaseng trade, makakabuo sa wakas ang Lakers ng kanilang bagong Big 3 na hahawakan ni JJ Redick. Samantala, since hindi nga talaga nagkakasundo ang Golden State Warriors at ang kampo ni Klay Thompson patungkol sa kanyang bagong kontrata, kahit ano man ang kanilang gawing negosasyon, panahon na para tapusin ang kanilang partnership. Sa madaling salita, bibitawan na nga ng Warriors si Klay Thompson at inaasahang magiging official na siyang ganap na free agent sa July 1. Maaari nga po siyang makipag-usap sa front office ng ibang team para malaman kung meron ditong willing na ibigay ang kanyang hinihinging 3-year contract. At sa kabutihang palad, mayroon na rin naman ngang isang team ang papayag dito, at eto nga ay ang Orlando Magic na isa rin naman sa mga nabanggit na team noon na interesado sa kanya. Well, handa na rin naman nga ang Magic na papirmahin si Klay Thompson ng 3-year contract dahil desperado na rin naman sila na makakuha ng isang veteranong superstar na gagabay sa kanilang batang lineup next season para pagdating ng playoffs. Sa kabilang banda naman, katulad nga po ng mga nagdaang champion sa NBA, balak rin naman nga ng Celtics na madepensahan ang kanilang titulo next year at makakuha ng back-to-back. At kapag nagawa nila yan, sigurado nga daw na mas tatahimik na ang kanilang mga taong nambabati sa kanila. Ngunit isang malaking katanungan, kakayanin nga ba ng Boston Celtics na madepensa ng kampiyonato? Alam naman nga ninyo na sa loob nga po ng 6 na taon, wala pang team ang nakapag back-to-back simula nang mabuwag ang super team ng Golden State Warriors. Lahat nga nabigo na madepensahan ang kampiyonato. Ngunit ang pagkakaiba lamang ngayon ng Boston kumpara sa ibang championship team, sigurado nga po na buo pa rin ang kanilang lineup na siyang nagpapapanalo sa kanilang titulo since 7 sa kanilang rotational player meron pang kontrata sa kanila. Ibig sabihin, hindi nga mababawasan o hihina ang kanilang lakas, hindi katulad ng nangyari sa Raptors, Lakers, Milwaukee Bucks, Warriors at Denver Nuggets. Kaya meron nga talagang solidong chance ang Boston na mag back-to-back. Ang problema lamang, napakabigat na pressure ang pagiging reigning champions dahil lahat ng teams sila ang pupunteriyahing talunin next season. Ang videong ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunan. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama prediction mo, panalo ka. Pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang inyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya ng responsable. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.